Hello! Kumusta kayo? Ngayon, parang mga detective tayo natutuklas ng mga amazing at super secret tips para maging isang angangangangang helper para sa isang taong may sakit. Handa na ba kayong maging superhero today? Tara! Siyempre naman, di ba? Lalo na kapag mahal natin yung tao. Ang pag-aalaga sa kanila, yan ang ating super mission. At ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano maging the best super helper ever. At hindi lang yan basta-bastang tips. Nakakita kasi kami ng parang isang secret guidebook, isang parang treasure map na puno ng mga lihim para maging isang expert na tagapag-alaga. Okay, buksan na natin to at simulan ang ating adventure. Okay, game na. Ang una nating misyon, gawin nating isang healing zone ang kwarto ng may sakit. Ano ba to? Well, ito yung lugar kung saan sobrang komportable sila, safe na safe at siguradong mabilis gagaling. Napaka-importante nito guys. Ganito lang kasimple. Una, buksan ang bintana para makapasok ang sariwang hangin. Goodbye germs. Pangalawa, konting sikat ng araw lang. Yung hindi nakakasilaw para magbigay ng energy at saya. At pangatlo, siguraduhin tama lang ang lamig o init para yung katawan nila sa paggaling lang nakafocus. Easy peasy, diga? Galing! Mission 1 accomplished! Handa na ba kayo para sa misyong 2? Eto na! Pagkain na may superpowers! Kasi ito yung parang special fuel ng katawan para lumakas at palunin ang kahit anong sakit. Okay, eto yung 3 sikreto sa ating superpowered food. Number 1, dapat masarap para naman ganahan silang kumain, di ba? Number 2, sakto lang, hindi sobrang dami, hindi rin sobrang konti para hindi mahirapan ang tiyan nila. At number 3, habang unti-unti na silang gumagaling, dahan-dahan lang din sa pagpapakain ha, para hindi mabigla ang katawan. At eto na, Mission 3. Ito ay tungkol sa isang secret weapon na, alam nyo ba, lahat tayo meron ito. Ito ang kapangyarihan ng kalmado. Yup, ang pagiging mahinahon at masaya mo, gamot din pala yan. O tingnan ninyo to, sa isang banda, wag nating gawin yung nagmamadali tayo, maingay tapos kitang-kita sa mukha natin na nag-aalala tayo. Nakaka-stress kaya yan. Sa halip, gawin natin ito, dahan-dahan lang ang kilos, panatilihing tahimik ang paligid, at syempre, magbigay ng isang napakatamis miniti. Tandaan nyo, yung pagiging kalmado mo, gamot na rin yun. At ito, isang napakahalagang paalala. Pakinggan nyo ha. Sa silid ng may sakit, ang maliliit na bagay ang pinakamahalaga. Alam nyo, yung mga simpleng bagay lang, tulad ng pag-abot ng isang basong tubig, pag-ayos ng unan nila, o kahit yung pag-upo mo lang sa tabi nila. Yan ang mga bagay na talagang nagpapakita ng pagmamahal. Pero teka, bago tayo matapos, may isang huling tip na sobrang importante. Para maging isang tunay na super helper, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Paano ka makakatulong kung low bat ka na, di ba? So paano ka magre-recharge? Simple lang, kumain ka rin ng masustansya, lumabas ka sandali para lumanghap ng sariwang hangin, matulog at magpahinga ng sapat. Kasi kapag alaga mo ang sarili mo, mas malakas ka at mas marami kang energy para alagaan sila. At ngayon, para sa grand finale, ang huling sikreto, ang pinakamahalaga mong gamit at ang iyong tunay na superpower. Handa na ba kayo? Ano kaya to? Ayan na, ang puso mo. Kasi higit sa kahit anong gamot o pagkain, ang kabaitan, ang pag-unawa at ang saya na dala-dala mo sa loob ng kwarto, yan ang pinakamabisang gamot sa lahat. Ang pagmamahal mo, yan ang tunay mong superpower. Kaya, ang tanong ko para sa'yo, ano ang isang mabuting bagay na pwede mong gawin para sa isang tao ngayon din? Hindi kailangan bongga ha? Minsan, isang ngiti lang o isang kumusta ka, ay sapat na. Tandaan, kaya mong maging super helper araw-araw. Hanggang sa muli,